For the team Haima here, mga kaibigan, no? Hindi nagban dito ang team Haima. Anong sasagutin dito ng team Timang? Actually, this both team here is parehas natin bago na nakikita dito sa mga tournament, no? Marami na kami napusokong tournament, pero ito yung dalawa. Ban Zushin for the team Timang. Team Haima dito, binan si Suyu. Understable naman sa Suyu dahil sa fast farming nito at potential early potential ni Suyu and late game. Kumbaga ito yung hero na pipik mo kasi pwede mo siya gamitin. Uy, binan si Matilda. Medyo bago-bago sa akin 'yon. First pick natin dito for the team Haima. Ano ang una nilang kukunin na hero dito? Open ng Bruno. Pwede na nila ilak dito Bruno, knowing na malakas pa rin ang Bruno at this moment. Kung gusto nila i-first pick dito ang Bruno, pwede naman. Pero no, Hilda ang pipiliin dito ng Team Haima. Team Timang dito, medyo nagugulo. Team Timang dito is pwede nilang i-pick ang Bruno, knowing na open pa rin at nasa meta. But no, going to Sicilian here for the mid lane sa team. May mage na dito ang Team Timang, knowing na may XP na yan na nga sinasabi ko, kinuha na ng Team Timang ang Bruno dito. Magle-Layla ba dito? Makikita ba natin dito sa X Nova Arena ang Layla Gold Lane? Pwede mag-Eve para maabot si... No, kinuha ang Granger. Going for Estes ba dito ang Team Haima? Estes Rome for the Haima. Uy, sasagot ng Carmilla. Sicilian Carmilla combo. Matagal-tagal na rin ako hindi nakakita ng combo na to. Banning for the team for the team Timang. Wala pang mid lane. Wala pang mid lane dito, no? Pakaisipin ng team Timang na gold lane or gold si Granger. Flexible kasi ang Granger dito, mga kaibigan. Hindi natin masabi kung anong kugutin niya. Pero binanang Fanny dito. Wow. Binanang Fanny. No, actually good idea kasi alam din nila na wala pang core dito ang Team Timang. Pero nilak na dito ang Alpha. Last 2 pick for the Team Haima. Mang na lang tawagin natin, guys, kasi parang nakakaano ipagtimang, no? Ayun, pinike na dito ang Eve. Ito na yung sinasabi ko, para maabot nila dito ang Sicilian tsaka Bruno. Kailangan nila ng mage na may malawak na scale, no? Malawak yung skills. And to be honest, Eve dito is a good choice. Ayan na, nilak na. Oof. Fredrin Core for the side of the Haima. Fredrin Core, matagal na tayo hindi nakakita ng Fredrin Core. Pero anong kukunin dito for the last pick ng Team Timang? XP na lang ang wala sa kanila. And it go to Terisla. Good evening, everyone. This is the Haima versus Team Timang X Nova MLBB Tournament Season 1. The first round. Dito, no? Yun nga, Core Fredrin nga talaga. Matagal-tagal na tayo hindi nakakita ng Core Fredrin. Makakasabay pa nga ba sa Assassin meta ang hero na to? And Gold Lane. Ito yung gusto ko makita. Ang Bruno tsaka Granger sa Gold. Lagi natin to nagkikita, no? Mga ganitong klaseng laban sa MPL at tsaka sa M6 series, no? Napanood nyo yung last M6, no? Palagi na sa Granger Bruno. So I'm expecting something in this battle, in this fight, in this evening, na maganda rin ang ipapakita ng dalawang to.
no, ni Manoyski at saka ni Marbs. So tutukan natin to mga kaibigan. Pero at this moment, no, nasa loading screen pa rin ang dalawang koponan na ito. Sa mga bagong viewers namin dyan, ito po ang X-Nova MLBB Tournament Season 1. So, kung mahilig po kayo sa mga tournament, ito na po yung live para sa inyo. Ayun sa nakikita natin, no? Blue start for the team Haima. Napakaganda, no? Kita nyo, parehas lang sila ng galawan dito. Dito pa lang malalaman mo na talaga na may potential ang dalawang koponan na ito. Ayun. As of now, sa nakikita natin, XP, alam na naman natin to dito. Lagi naghahampasan ng dalawang hero dito talaga pagdating sa XP. Pero dito, kita mo talaga ang disiplina ng dalawang to. Antayan. No, pasensya. Ito yung mga hindi mo normal na nakikita sa RG. Ayan na, nagsimula naghampasan dito. Pero alam talaga natin ang sakit ng isang Hilda. Pero sa baba, nag-aabang na. Mag-i-engage nga ba dito ang Team Hyman, knowing na mas lamang sila dito? Pero parang hindi. Disiplina ang sigaw ng Haima dito. Pero pumasok dito sa bush. Mabibigyan nga ba dito si Pogi at first blood for the Team Haima. Grabe. Okay, bilis ng panahon. Pero dito sa top, nagbibigayan din pero walang mabibigyan. Knowing na matigas nga naman talaga ang isang Hilda in early game. Nawala pong music. Nawala ang music po sa Facebook. Nawala. Ayun, balik tayo sa laro. Uy, lumalalim dito ang Terisla. Meron naman po. Ito, magbibigyan nata ang corn dito ng Team Haima. Nagbigyan nga, nakabawi na dito. Ayun, ultimate from, pero hindi makakatakas nga ba? Hindi, sumabog ang first kill dito ng Terisla. Pero New M dito, hinahabol si Super Vogue. Pero parang hindi niya mahahabol, knowing na tatlo dito. Pero hindi. Walang uwian, mapipitas niya pa dito. Grabe nga naman, pero mababawian ata siya dito. Ultimate galing dito sa Carmilla, sabay yung ultimate din ng Alpha dito. Pero sobrang tigas talaga ng isang Hilda in early game. Hindi mabigyan-bigyan, mukhang siya pang mapibigyan, pero nabigyan na dito ang X-Play ng Team Haima. At mukhang susunod pa ang core. What a good trade para sa team ng Haima. Uy, lumalalim dito, pero boy, di mo kakayanin ang sakit ng Tore. Malakas ka, oo, pero di mo kakayanin ng Tore, boy. Ang gold laner dito ng Team Haima ay masyadong disiplinado, no? Masyadong disiplinado dito. Ayun na, mukhang mabibigyan ata, pero nakapag-dash out dito si Granger. Clash kahit saan. Medyo lamang dito ang Team Haima, pero hindi naman ganun kalaki, no? So ibig sabihin, kapag magka-clutch sila, is nasa pantay pa rin ang lakas ng dalawang koponan na ito. Mainit-init dito, pero mabibigyan ata dito ang mage. Sobrang sakit na ng bala ni Granger. Sumasakit na, boy. Kahit ka nung klaseng manananggal ka pa, tatablan ka. Apat dito sa gold lane. Bibigyan nga ba dito si Bruno? Pero hindi, disiplinado. Bumablik siya. Eto na, reroll manipulation na dito ang Eve. Pero hindi niya pa rin mabibigyan. Disiplina lang ang sigaw dito. Pero turtle nakuha na dito ng Team Timang. Good trade. Nag-cross trade lang pala dito ang Team Haima. Ayan na, nag-ulti pero walang tinamaan. Hangin, patay ang germs, pero mabibigyan dito ang core ng Team Haima. Grabe ang clash. Ang tigas talaga ng isang Hilda. Pero hindi sapat ang katigasan mo. At nahuli pa dito. Wala, apat ang tumba sa koponan ng Haima. Kinulang ang tigas ng isang Hilda doon. Uy! Pumasok sa 5, muntik na mamatay.
Pinaggagawa mo po. Ayan na. Sumugot na naman ng mag-isa. Pero sa Torre, bumaksak ang Carmilla. Pero grabe ang sakit ng isang Alpha at isang Sicilian dito, no? Nagbibigayan sila, nahuhuli ng Sicilian ng kalaban gamit ang ngayang second skill, tapos biglang uultihan ng isang Alpha. Napakagandang connection nga naman to, pero nagbibigayan ng dalawang XP lane dito sa taas. Pero hindi, parehas matigas, parehas na baka ni Diwata Pares na kailangan pang pakuluan. Ayan na, pero knowing na lamang sila at marami sila, sinugot na nila dito. Real world manipulation nila pag na dito. Pero makakatakas pa rin dito ang XP lane ng Team Timang. Killing spree. Pumaksak na naman. Hindi talaga ito. Hindi na nagbibiro si Ali. Team Timang with the golden here. At nahuli pa talaga nila si Abam, my love, so sweet. Grabe namang IGN yan. Dito sa golden, lumalamang na rin dito ang Team Timang. Inabol dito, nahuli. Pero may ulti dito ng ano. Grabe yung caster, di alam yung pangalan ng mga skill. $18K to 21K, lamang na lamang dito ang Team Timang. Sa taas, hindi naghahampasan ang dalawang may maso. Ayan. Walang katapusang hampasan nangyayari dito sa XP lane. Kahit magtago ka pa, hindi kakayanin dito. Uy, pero bumalik. Real world manipulation nilapak na. Pero mukhang hindi kakayanin ng isang Terisla ang tatlo. Ang apat, in exact, no? Apat. Pero grabe ang pinakita doon ni Terisla, no? Na-sustain niya ng ganung katagal. What more pag may kahampas siya? Nakita dito ng Fredrin ang Carmilla. Mag-i-engage nga ba? Pero alam nilang lugi pa sila. Disiplina ang sigaw dito ng Haima. Yung Bruno dito, grabe yung disiplina niya sa sarili niya. Ito yung alam na alam mo, no? Na tinuruan ng tamang asal ng magulang. Bakit? Malaki yung disiplina. Walang mag-check bush, hindi siya lalabas. Pero nakita dito ang Granger, inabangan dito sa likod. Nakita ng Alpha, inultihan, mukhang babaksak ang Granger. Pero hindi, nakatakas, nakita sila dito. Fredrin. Pero mukhang mas masakit pa rin talaga ang Team Timang. Pero nahuli na din dito. Pero sobrang sakit ng Sicilian sa likod. Hindi kinaya dito. Kasi nag-reroll manipulation sa gitna. Mukhang hindi kakayanin ng Team Haima. Apat na naman ang baksak dito sa koponan ng Haima. At may pagkakataon na dito ang Team Timang upang i-push ito sa mid. Walang masyadong nangyayari at this moment, no? Ayun na, pumasok na naman yung Fredrin. Ayan na, nahuli na naman ng Sicilian dito. Sobrang sakit na ng Sicilian. Ito yung kailangan nilang iwasan. Ito yung mga bagay na kailangan nila ilapak yung real world manipulation nila sa tamang oras, sa tamang timing na kung saan mahuhuli nila yung Sicilian tsaka Bruno. Ito yung magiging problema ng Team Haima dito. Kapag hindi nila nahuli ang Sicilian at ang Bruno dito habang nagka-clash, isipin mo, Alpha, Carmilla tsaka Terisla ang magtatank sa dalawang yan. Kaya real world manipulation ang isa sa mga pag-asa nila para mahuli ito. Pero Fredrin dito, inaabangan lang pero nakita siya, hindi ibibigay sa'yo. Magagawa mo yan sa RG pero hindi sa tournament. Ang sigaw dito ng Team Timang. Nakita siya dito pero mukhang babaksak ang Alpha, bumaksak na, real world manipulation. Grabe, hindi ko na alam ano nangyayari, bahala kayo manood. Hindi ko na alam ano nangyayari pero Sicilian dito, nasa likod lang, tamang bato lang ng paniki. Chino ata to si Sicilian. Pero, grabe talaga yung Bruno. Maglumaban kayo kung gusto nyo. Ako, magpupush lang. Grabe, pumasok. Pumasok. Clutch nga ba? Grabe. Kanina lang pinag-uusapan natin yung disiplina dito sa Bruno. Pero ngayon, nag-flicker paloob. Yung iba patakas siya paloob. Ganun katapang ang Bruno dito, mga kaibigan. No?
Yung iba gusto tumakas, siya gusto mamatay. Yan yung tunay na matapang. Pero Lord dito, nasa bandang gitna na, babasagin nga ba nila? Pero mukhang hindi. Grabe ang depensa dito ng Team Haima. There's no a checkmate for the Team Timang at this moment. To be honest, hindi ko ine-expect na magkaroon ng ganito klaseng performance sa first round pa lang dito sa X-Nova Tournament. Ayan, nakita sila. Tamang check bush lang. Napakaganda din ang pagbato ng skills dito ng ng isang tawag dito, ng isang manggagamot. Ng isang Estes, no? Pang-check ng bush niya dito. Actually, kinukulang lang talaga sila kasi lagi silang nahuhuli ng Sicilian. Pero feeling ko naman, kapag, pumasok na naman dito si Alpha pero walang nahuli. Grabe. Nagtatimingan lang sila dito. Sabi ng timang, timing lang. Huwag ka masyadong timang. Ayun lang. Pero masakit na rin ang bala dito ni Cardo Dalisay, aka Granger. Yung masakit na rin ang mga balang binabato dito, hindi na rin biro. Nagkakitaan na naman dalawang core dito. Ali dito, susugurin. Pero nakita dito, bibigyan nga ba nila? Yung malalim dito ang Team Haima at Team Timang. Pero pinilit nila real world manipulation, nilapag na rin dito. Pero Terista, nahuli dito sa gitna. Grabe ang huli ng Terista dito. Tumba na rin pati ang Hilda. Triple kill for Sicilian. 7-0-12 ang standing ng Sicilian dito. Grabe na rin kasi, item check tayo. Grabe na rin naman kasi yung item, yung gap ng item ng dalawang koponan na ito. Parang imposible na, madidepensahan pa nga ba nila, tuluyan na makukuha ng Team Timang ang Game 1. Ayan, bumaksak na si Fredrin dito at mukhang yun na ang katapusan. Game 1 goes to Team Timang. Grabe, ang pinakit parang sinasabi dito ng Team Timang na hindi namin kailangan ng isang Sicilian para manalo lang. Parang yun yung gustong isigaw ng Team Timang dito. Zushin ang pinik dito ng Team Timang. Ban Bruno, knowing na disiplinado ang Bruno kanina. No, maganda dito, no? Binan nila dito ang isang Sicilian. Hindi niisip dito ng Team Haima na may Zushin. Pero, knowing na may mga counter naman kay Zushin, pero aminado naman tayo na mahirap kalaban ang mage na yan. Isipin mo na pwede kang kargahin ng isang Zushin. It's a Louis and Ruby for the side of Hanma ng Haima. Sila ang kumuha ng... Paano to? May Terisla, may Hilda, so it means isa sa kanila XP, isa sa kanila Rome. And knowing na mahirap ang Terisla Rome, posible na Hilda Rome ang pipiliin dito ng Team Timang. Ng Team Mang. Ng Mang na lang. Tibang ako ng Timang, sorry Lord. Florin. No, okay. Ano kaya niluluto dito ng Team Haima? No? Ano kaya niluluto ng Haima dito? Bansuyu once again. Nirerespeto talaga nila ang hero na Fanny at Suyo. Ayaw talaga nilang ibigay dito sa Team Timang. But Timang here, anong ipipili ng Team? Joy. Joy is bad for the Team Timang. Kari. Ito ang sagot ng Haima sa matitigas na yan. Matigas kayo, sige. Lalambutin ko kayo na parang Diwata Pares Overload. Granger again. Sila, stole dito ng Granger. Dalawang hero ang kukunin dito ng Haima. Ng team ng Mang. No? Ang Granger, tsaka ang Hilda kung nagkataon. Martis.
Uy, the Philippine sniper na ba to? It gonna be a Beatrix na nga ba? Martis dito ang pinili. Kung makasakali na core Martis ito, matagal-tagal na rin tayong hindi nakakita ng core Martis sa loob ng isang tournament. Stole dito ang Alpha sa side ng Haima. So, wala pa tayong nakikitang change ng battle spell dito sa side ng Timang. Magno-no-core nga ba sila dito? Hindi. Ipinakita na dito ang retribution ng Martis. Changing role dito, no? Si New M na ang nag-core. Si Aba My Love So Sweet na ang nag-MM. Si Kisses still on mage. No? May mga ano lang tayo, changes ng mga roles dito na nakikita. But this is the question here kapag nag-change ka, it will help the team nga ba? Or it will just gonna lead you even more in your worst day. Knowing na 1-0 na sila, isang talo na lang, out na ang Haima sa torneo na to. Isang panalo na lang din kailangan dito ng Mang upang mag-move to Grand Finals at to Semifinals. Binigay ang blessing kay Alpha, knowing na siya ang core. At mga ganitong klase. Uy. So, Rome Hilda talaga ang makikita natin sa laban na to. Dito, tamang bomba lang. Mahirap talaga kalaban ang isang Beatrix, no? Dahil dito sa mga bomba-bomba na to, ayan, no? Ayan na, mukhang delikado dito si Aba. Aba, nakakatakas pa rin. Pero early na paggamit ng Purify dito. So ang maganda dito sa ginawa nila, ang Martis, kung dadalaw man siya dito sa bottom lane, which is sa gold lane, is parang mas madali na lang niyang papatay dito, knowing na may combo si Martis na first second. Grabe ang haras dito ng isang Hilda Rome. Papasukin nga ba dito? Hindi level 4 dito, pero pinasok na nga, knowing na wala ng Purified First Blood na napunta dito sa team. Sa Mang, no? Napunta na naman sa timang ang first blood natin dito. Habang dito sa XP lane, no, inaabangan nila dito. Pero knowing na napakadisiplinado ng mga players ng timang. Ito yung isa sa mga napakadisiplinadong players na nakita ko. Grabe talaga. Grabe. Dinadalawa na siya pero nape-pressure pa rin ang kalaban. First turtle natin dito. Inisimulan na dito ng Haima. Pero umabot dito. Turtle secured by Team Haima. Napunta dito kay New M ang turtle. Pero hahabol ata dito. Pero hindi na. Disiplina ang sigal ng timang dito. Pero hindi. Pumasok dito. Grabe, ang tapang. Ngayon nakarga na ng dalawa. Ito na, magwawala na ang Martis. Double kill for the side of the Timang. Makakarga pa dito pero na-stun siya dito ng Florin. Sabay. Still red buff na lang. Sigaw nga lagi ng Timang. Disiplina. 1,000 ang lamang dito ng site ng ating Timang. Ito yung mga panahon na kailangan na mag-ingat dito ng Haima dahil isang pagkakamali na lang nila ay pwede na silang magpaalam sa tournament na ito. At magiging donation na lang ang 150 pesos nila. Pero dito, Hilda dito, nakita ang Alpha. Burang may mag-aambang clash dito sa may baba. Ruby bumababa na rin dito. Zushin pumupuesto lang. Ang Hilda dito, gusto niya talaga pumasok. Gusto niya tingnan. Pero, parang Spider-Man to. Nung si Pogi, sige na. Parang, ayun na, nahuli siya dito. Kahit gaano katigas. Pero,
knowing na may revitalize, ang tigas pa rin at bumaksak pa dito si New M sa kamay ng Team Haima. Pero grabe, pumasok sa dalawa. Naging Malacardo Dalisay, hindi kinaya. Nakatakas pa dito si Kise gamit ang kanyang ulti. Grabe, nakita nyo ba yung ginawa ng carry doon? Pumasok sa dalawa. Para siyang si Andres Bonifacio, ang tapang. Pero dito sa bandang taas, naghahampasan pa rin ang dalawa. Pinipressure na dito ng Team Timang ang kanilang kalaban dito na hindi pa kuhanin ng red buff. Knowing na lamang sila, pero pinilit pa rin ng Alpha at babaksak siya doon sa desisyon niya, pero nahuli dito si Hilda. Knowing na matigas to, is parang wala rin din ang mangyayaring ulti na ginawa dito ng Ruby. Grabe ang haras ng Hilda Roam dito. At mukhang ang second turtle ay masisecure ng Team Timang dito. 3,000 na ang lamang dito ng Timang. Knowing na ganito na kalamang ang kalaban mo, ang ginagawa, uy, hindi, nagka-crash pa rin sa gitna, walang katapusang clash, parang mga Indonesia ang mga player na to. Pag may kalaban, sige, patayin mo. Hanggat cooldown ng skill mo, mag-skill ka, sabi nga ni Master wak mo. Walang katapusang clash ang nakikita natin sa laban na to. Parang tumingin lang ako ng Team Liquid ID. Tumipi dito, dalawa. Nakita dito si Beatrix, pero nakatakas flicker out ang ginawa dito ni Beatrix. Hindi mailap talaga. Parang jowa mo lang, hindi mo mahuli-huli na may iba na. Grabe ang ilap na ginagawa dito ng Beatrix. Pinapayungan ng yung mga kalaban. Grabe talagang ginagawa ng Zushin dito. Pinapayungan lang. Baka naiinitan ka, papayungan dito. Pero nakita dito ang Alpha mukhang babaksak na naman, pero nakatakas. Salamat sa tulong ng kanyang ultimate. Pero Luya dito nakarga na naman. Monster kill para sa side ng ng Timang. Kise dito pumasok pa rin. Wala talagang takot ang mga koponan ng Team Haima. Philippine Sniper, headshot ang ipinakita dito. Grabe, yun yung clash na namirdahan ako. Alam ng Haima na lugi sila, pero pumasok pa rin sila. Knowing na ang gold lead dito ay almost 6,000. Yun yung hindi ko naintindihan sa nangyari doon. Pero hindi natin alam, baka gameplay nila, di ba? Gameplay nila yon. Third turtle dito, ang parang masisecure na naman dito ng team at ng Timang. Knowing na lugi dito sa gold ang koponan ng Haima, mukhang mahihirapan din sila kung ipupush nila na kunin ng turtle. Better decision dito is wag na. Pero Hilda dito, wala talagang takot. Pinasok ang apat, Hilda dito, wala, pinila, pero hindi, grabe. Ang ultimate dito, walang bumaksak, Hilda lang bumaksak, pero 3 ang baksak, isa kapalit sa 3 ulo, parang ISIS lang ang ginawa. Grabe yung pinapakitang performance dito ng Timang. Kahit mismo yung caster hindi na maintindihan kung paano nangyayari ang mga bagay na to. Zushin, ano yung isa kasi sa mahirap na nangyayari dito ay ang Zushin. Knowing na nakakalipad-lipad to kung saan nga gusto niya. No, nahihirapan din sila kasi nakakarga sila. Pero Terisla dito lumalaban sa apat, pero hindi mo kakayanin ang sakit ng tore. And Terisla bumaksak dito sa kamay ng Haima. May nag-aambang away na naman sa gitna. Kakatapos lang ng clash na naman. Ayan, pumasok na dito ang Hilda. Zushin dito, pinapayungan lang ang kalaban.
Eto na, nahuli na naman dito ang Hilda, pero knowing na napakabilis at napakatigas ng hero na to, hindi, pero Ruby dito, delikado, napaplikar na dito. Hilda pumasok na dito. Zushin pinapayungan na ng kalaban, pero mukhang mapapayungan niya dito. Legendary dito para sa Martis. Grabe talaga. Pero nahuli dito ang Martis, makakatakas nga ba? Nakakatakas. Immunity ang sigaw dito ng Martis. Ako mismo hindi ako makahinga sa laban na to eh. Knowing na last game na to, kung mananalo pa ang timang dito, laglag na dito ang koponan ng Haima. Uy, mukhang hindi niya kakayanin ang sakit ni Lord. Namatay sa Lord dito ang core ng Team Haima. Executed para kay Lord. Hilda talaga dito, sobrang tapang. Ang nakikita ko ngayon is nagiging kumpiyansado na ang timang dito dahil nga knowing na lamang nga sila sa momentum sa early game. Pero alam naman natin na mababawi. Ito na yung sinasabi ko na pwede pang bumawi dito. Nahuhuli na, napakadaming stun, di na naintindihan ng Hilda at bumaksak na siya sa kamay ng Team Haima. Hindi sila pwede maging sobrang kumpiyansado dito kasi knowing na pwede silang bawian dito ng Team Haima at mabaliktad ang laro na to. So ang magagawa lang dito talaga is kung mag-iingat sila at huwag pasok ng pasok. No? Kasi pwede silang mabaliktad dito. Knowing na masakit ang carry late game, guys. Na may Louie pa dito sa team ng Haima. Alam naman natin yung potential, no? Damage potential ng isang Louie pag late game. Sumabog na dito ang Gold Blast dito sa gitna. Yun, no? Pero knowing na lamang pa rin naman at napakasakit pa rin. Grabe, binombahan na. Item check tayo. Lamang na lamang talaga pagdating sa item ang ating timang, no? Knowing na ang pinaka highest gold ng timang is ang Beatrix na may 9,000, which is ang sa ano naman sa gold lane ng kalaban is 6,000. Doon pa lang alam na natin kung gaano kalugi pagdating sa gold ang kalaban ng timang dito. Ang Team Haima dito depends ang malala lang, no? Depends ang malala. Kasi pwede na sila ma-checkmate dito. Isang talo na lang, checkmate na ang aabutin dito ng Team Haima. Nahuli dito ang Beatrix, pero ayun lang, bumaksak ang golden pa at mukhang ayun na nga ang sinasabi ko, nagiging masyadong kumpiyansado ang timang dito at mukhang maiilang na sila kasi nakakabawi na ng pahadya dito ang Team Haima. Kanina na almost 6k ang lamang, 5k na lang, bumaba na lang 1,000. Surrounded dito, pero nahuli dito ang Kari babaksak, pero sa mid lane sa may river, sa may gitna ay mukhang babaksak ang Martis, pero hindi nila kinaya ang immunity na may dala ang Martis dito. At mukhang babawi sila, mukhang babalik sila, mukhang papasok sa 4 na naman dito ang timang. Ayun, hindi. Disiplina pa rin ang sigaw ng timang dito. Ito yung sinasabi ko na hindi ka pwede maging masyadong kumpiyansado lalo na pag lamang ka early kasi pwede ka talaga bawian pagdating ng late game. Remember, patagal ng patagal nag-a-item din ang kalaban. Pero second lord dito, no, is mukhang makukuha pa rin ng timang dito. Ngayon, ang titingnan na natin dito is kung paano nila i-execute knowing na may lord sila or susugurin na naman nila ito ng walang lord. Pero mukhang babaksak sa may mid lane ang Torre. Pero knowing na may paparating na lord, no, hindi na nagki-clear dito ang timang. Isla dito, nag-aantay lang.
nape-pressure na rin masyado dito ang Team Haima. Pero maganda dito sa Team Haima, kapag ganito ang nangyayari, mas may potential sila mag-item kasi nga mas maraming minions ang napupunta sa kanila. Mas nakakapag-clear at nakakapag-clear sila kahit papano na may nagde-defend na kasama nila ang Torre. So medyo pabor sa Team Haima kung madedepensahan nila ito. Grabe ang sakit ng isang Beatrix. Natutunaw ang kalaban dito. Ayan na. Pero sobrang sakit din ng isang Louie. Hindi kinakaya. Hilda dito. Nahila na naman. Tumamba na naman ang Hilda dito. Pero bumaksak ang Gretoreth. Teresa dito nag-ulti na naman sa tatlo. Pero mukhang hindi niya kakayanin. At matutumba siya. Grabe yung stress na naibibigay ng isang Ruby. Yan ang sinasabi ko. Grabe yung stress na ibibigay ng Ruby. Pero Bartis dito nagwawala. Pero hindi kakayanin. Pumasok na naman. Grabe ang tapang. Grabe yung tapang ng isang Manoyski na to. Kanina pa to, flicker ng flicker, paloob ng paloob. Dalawang inventory na ang wala. Kung gusto niyang tapusin na mag-isa, pero knowing na hindi niya kakayanin dahil nga ang Louie, no? Ang clear potential ng isang Louie ay kakaiba. Ayan na. Pero mukhang hindi magiging sapat ang clear potential na yan. Kasi mukhang tatapusin na dito ni Manoyski mag-isa ang laban and it's a clean sweep. Mukhang dito na magpapaalam ang Team Haima. It's a 2-0 against Timang.